to i-vlog! Let's go! Good morning everyone! Happy Saturday! Ng ating ganap for today, pupunta tayo sa palengke because Saturday is palengke day. So ano kaya ang madadatnan natin ngayon? Dahil time check, 8:30 in the morning, tinanghali na ang inyong lingkod. Yung malapit lang sa amin, syempre. 678 Public Market. Dito sa palengke na to, syempre, medyo pricey or tinatawag ko nga dito, dollar rate. Good morning Saturday sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa 678 Public Market. Ayan, Barangay Mambog 4, Cavite. Siyempre, dahil taga dito lang ako, malapit, dito ako namamalengke talaga every Saturday or minsan naman is Friday. So, ano kaya ang ating mabibili or ano kaya ang ating aabutan na? Kasi tanghali na tayo. So, let's go! Sa isda muna tayo, isda. Dito po tayo kay Kuya. Kuya, hi ka muna. Oh. Kay Buboy, tsaka kay Raisa. Oh, ano vlogger! Ay, may hipon. Wala alimango. Eto si Risa, ang pinakamayaman dito sa vendor. Suki namin to. Yes. Ilang taon na kayo dito? 9 years na rin. 9 years na nila akong suke dito. Magkano kilong hipon ngayon? 580. 580. Uy, maharlik ka. 550. May discount tayong 30 pesos. Sige, 1 kilo. Fresh na isda. Sariwa yung mga pusit na. Ay! Ito yung pinakamayaman dito sa buong 678. Kuya Buboy, diba suki mo na ako noon pa. Alam nyo ba, dito kay Buboy tsaka kay Risa, sila pa yung nagpapautang kahit ayaw kong umutang. Sila yung nagpapautang sa akin para makakuha ko ng maraming isda. Punta lang kayo sa 678. Oo. Ng Boboy Risa. Yeah. Welcome kayo dito mga suki. yan? Tonto. Loko ba? Loko pag sa Ilonggo. Matinik yan? Hindi. Ang sariwa. Kaya naman yan, mga gandosina yan. Anong masarap na luto dyan? Sinigang. Gusto ko ng salmon belly. Magkano 1 kilo? 500. May discount tayo mamaya. Tapos pwedeng umutang. Hindi. Basta magbayad kayo ha. Ang dami isda. May galunggong din oh. Tingnan mo yun, Marian. Pilihan mo ako nung kasing ganda ko ha. Nung araw ang madami kang customer. Saturday at saka Sunday. Saturday, Sunday. Kasi yun yung palengke day no. Ang ganda. Ang laki. Anong isda? Sagisi, pang sweet and sour. Ilang kilo yan? Mga 5 kilos. Magkano 1 kilo? Mura lang, higit kumulang. Ang laki. Parang dapat pag may mga okasyon yan. Ito lang muna tayo sa pangbahay. Walang kaliskis ha. Tingnan mo yung galunggong nila. Kuha tayo ng galunggong. Ito medium size no? Nakatayo pa yan. Tingnan mo, galong namin. Isda namin dito nakatayo. Tingnan mo yung mga pinamili natin ha. Dahil busy ako mag-vlog. Paborito to nila ng mga bata. Paborito nila to. Pampano de Bate, Emma. Fresh, no? Masarap na to inihaw. Naku, na pumunta si Madam. Dumami yung customer. Oh, diba? Alam mo, swerte talaga ako eh, no? Ako dito. Lahat ng isda, huwag lang yung nagbibideo ha. Ay, wow. Ang pogi pa naman nung naglilinis ng isda. Tapos ayaw magpa-video. Tapos, oh, maseo, oh, diba? Pwede ako maging tindera? Oh, yan. Anong pangalan mo? Lenny po. Ami. Bangus. Ay, nakabili ka ng karne. Ayaw mo pa ng ibang isda? Papa-boneless mo? Ayaw mong dagdagan mo yung bangus? Magkano ba ang budget mo for today? Isang araw, 1,000. 1,000. Ang budget mo everyday is 500. Kasi yung 1,000 mo is budget mo for 2 days. Tama? Kaya ba yung 500 peso a day? Ano yung pwedeng ulamin doon? Pwede na tayong may isda, pwede na rin may gulay, may half kilo na manok. Depende lang kasi yan sa pagbabudget mo. O sige, dahil may budget ka ngayon, ano ang ulam mo for today? Nilagang karne at pritong bangos. Ano pang gusto mong isda dyan kay Kuya Buboy? Gusto mo galunggong? Paksiw, masarap yan. Oh, masarap. Masarap din prito yan. Sige, sagot ko na. Kumuha ka 1 kilo, dali. Oh, sama mo to sa bill ko yung galunggong niya. Magkasama ba kayo sa bahay? Kasama po. May asawa ka ba? Wala pa, single. Ay, single. Kuya, baka may single ka pa dyan. Single to. Ano may sidecar?
taon ka na? 54 na po. So may plano ka pa? Wala na po. Wala na. Anong gusto mong ulam ngayon? Yun na, yung hipon. Ay, hipon! Susyat! Po sa sponsor. At kung meron kang may advice dun sa mga nanay na nahihirapang mag-budget araw-araw, ano pwede mong ibigay na advice sa kanila? Sa mga nanay na nahihirapan na mag-budget, maraming paraan. Halimbawa, bumili ka ng kalahating isda. Yung kalahati nun, haluan mo ng gulay. Kung gusto mo rin, maraming paraan na mabuhay ka. Pero kung wala kang paraan, gusto mo lang ng pasimpleng buhay, walang mangyayari sa'yo. Sinasabi ni Ate Lenny, kung meron kang budget per day, iba-iba kasi tayo ng budget. Depende din kung ilang tao yung kakain. Kahit ano pa man yung budget mo, pagkasyahin mo na lang. Ate Lenny, nag-work ka ba? Nag-work ako before as a midwife. A registered midwife. I'm working in a government hospital and also in the offices. Oo. Tapos yung husband mo po? My husband is a lawyer. Ay, wow! Retired na rin, pareho kami. So maganda yung advice niya sa atin. Tingnan mo, retired midwife, tapos retired lawyer yung husband niya. But still, hindi dahil doon sa kung ano yung posisyon sa buhay, parang gastos na ng gastos. Napanatili niya yung budget talaga. So ilan ang anak? 4. Lahat sila ay may trabaho na? Sa Canada sila lahat. O, diba? Ang yaman. Alam mo kasi, Ma'am Evelyn, kahit yung mga anak mo estado na, we are not depending on them. Tuloy pa rin kami kung anong pwede namin gagawin na mapagkikitaan, even though you are a retiree, gagawa ka ng sayo. Kung may gusto silang ibigay sa'yo, pasalamatan mo. But we are not forcing them to give what we want. Yes. Ganun lang yon. Kasi may sarili na silang buhay eh. Pero yung pagmamahal, nandun pa rin sa mga Oh, ang ganda ng sinabi ni Ate Lenny. O, Ate Lenny, usap tayo. I'm really appreciating the 1 kilo galunggong and 1 kilo shrimps. Yeah. Malaking bagay na sa amin yon. Thank you and God bless po sa inyo. Ingat kayo ha. Good morning, Tess. Si Tess, customer na ako ni Tess. Since, anong year ka nga nag-start dito? 2011. So ngayon, o-order tayo ng isang buong manok. Alam mo na yung gusto ko, di ba? Adobo cat. Ano yung pinaka-bising araw sa'yo dito sa palengke? Saturday and Sunday, ma'am. Sa isang araw, ilang pirasong manok yung nasosold out mo? Pag Saturday, Sunday, ma'am, 60 to 65 buo. 60 to 65 na manok, isang buo ang nauubos mo. Madami din. Ano yung mabenta sa yung parte ng manok? Legs and breast. Meron din tayo dito, ma'am. Mabenta din yan. Breast fillet. Oo, malaki. Sige lang, malaki. Walang leeg. Ayoko ng leeg. Ano masasabi mo sa pagtitinda ng manok? Masaya, tsaka ano, ma'am. Dito ko na napatapos ng college yung panganay ko. Diba? Ilan yung napatapos mo na ng college? Yung isa magka-college pa lang. Grabe yung manok ha. Ganon yung power ng chicken. Nakapagpatapos na siya ng isang college. Wala kami ibang pinagkukuhanan dito lang sa manok. Ito talaga. Ito yung parang bread and butter nila, yung chicken. 371. Okay, 370. Sa ngalan ng manok. Ang ganda ni Tess, no? Thank you. Ano ang pwede mong i-advise sa ating mga viewers bilang isang nanay na nagtitinda ng chicken dito sa palengke? Tiyaga lang po para magkaroon ng buhay sa pamilya. Saka para mapatapos yung mga anak. Kahit pagod na, sige lang, laban lang. Tsaka tingnan mo naman, di ba, hindi matatawaran na kapag patapos ka ng college. Opo. Oh, Myla, kaway ka! Hi ka dyan! Oh, ang ganda. Single pa yan, di ba? Naku, buti hindi ka nililigawan ng mga tao ni Buboy. Sige, okay. Thank you, Tessa. Magandang umaga dito sa aking kaibigan na si Malby. Good morning, madam. Mukhang kotang-kota ka na sa manok. Hindi pa, matumal ngayon, madam. Sabado ngayon. Ay, ewan ko ba dyan kung nasa ng mga customer, baka mamaya pa. Mamaya pa sila. Ang laki na to. Grabe. Ang laki. Giant. Tingnan mo. Oh, yan. Malby, alam mo na yung order ko ha. Madalas kong ino-order dito kay Malby. Since noon pa naman is Yung breast fillet at saka leg, minsan buo. Pero bibira yung buo, kailangan sa kanya parating fillet. yan. Palagi ang ino-order ko sa kanya. Laging fresh ang ibinibigay dito. Ang maganda talaga dito sa 678, palaging fresh yung binibigay. Siyempre, subukan lang nila, no? Babalik ko sa kanila. Tapos, ang maganda pa sa kanila, alam mo, sa lahat talaga ng palengke, dito yung sila pa yung nagpapautang. Pero dapat bayaran. Siyempre, parang doon sa kabila sa isda. Ibig ko lang sabihin, ganun sila kabait. Helen po. Dito ka ba lagi kay Malby? Suki. Suki mo pala po. So, ano ang madalas binibili mo dito kay Malby? Pizza, wings, atay, tas etong So, anong binili mo ngayon? atay tsaka breast part. Anong ulam mo for today? Nilagang
beef. Pag weekend po kasi, yun lang makakatikim ng sabaw mga anak ko. Ang araw mo ng palengke day is? Saturday or Sunday, Kasi working po kayo. Pwede ko matanong kung anong work? sa accounting department. Wow, accountant pala si ma'am, di ba? Paano yung pwede mong i-advise sa aking mga viewers tungkol sa budgeting ng kanilang mga ulam? Kasi alam mo, yan yung mga nakakausap ko, namumroblema sila palagi kung paano mag-budget. Or minsan, ang pinoproblema hindi budget, yung kung ano yung uulamin for today. Tama ba? Dapat po in 1 week mag-set kayo ng how much yung budget mo. Pamalengke mo yon, tapos yung nabili mo, iset mo na yan for the week kung ano yung mga lulutuin mo. Para hindi ka mahirapan na everyday mag-iisip ano naman lulutuin ko. How much yung per week na budget mo para sa palengke day? Kami kasi 3 lang, isa lang, tas 2 anak ko, tas yung isa kong anak, nagdo-dorm naman, 2 lang kami. So, minsan bumibili lang ako ng 1K, tas minsan hindi naman kami nagluluto sa bahay, hindi naman yun nauubos. Ayan, sige. Thank you, Ma'am Helen. Alam ko na busy ka. Thank you din sa time mo. Magkano yung bill ni Ma'am Helen? 289. Okay, ako nasagot ko na yan. Yay! Ganun talaga. Blessing yun, Ma'am. Ano yung madalas kong bilhin sa'yo kung talagang natatandaan mo ko as your suki? Limpo, minsan. Palagi. Limpo lang naman eh. Grabe ka. Puro ano. Puro laman. Tapos anong papagawa ko? Giniling. Diba? Check! Talaga alam yan na suki ako. Sige, yon. Ito, yan. Gusto ko yan eh. Marami akong ginagawa dyan sa giniling. Ano ang name mo? Janilyn po. Ba't parang lahat ng na-interview ko ngayon may Lynn? Kasi Evelyn ako eh. Tinutugma yung pangalan. Ilang years ka na nagtitinda ng baboy dito? 11 years na po. Ano po, tindera lang po ko dati. Ngayon siya na ang may-ari. Ganon na siya kayaman. Ano yung araw na matao dito sa 678 Market? Sabado-linggo lang, ma'am. Pero everyday kayong open. Apo. Ano yung best seller mo? Longganisa. Homemade? Ikaw gumagawa? As in, timpla mo? Oo, nakabili na ako. Hihingi lang ako sa'yo ng advice. Doon sa mga nagnegosyante na katulad mo, ano yung pwede mo i-advise sa kanila? Ano lang, tiyaga lang po. Matyaga lang po sa hanap buhay po. Nung nag-start ka, Heidi! Nagpa-vlog ako. Sige, right? Yeah. Nung nag-start ka mag-business ng meat shop, pwede ko bang malaman magkano yung naging capital mo na lang? Nasa 50,000, ma'am. So, 50,000, pwede ka na mag-start ng meat shop. Paiikutin mo na siya. Lumago na po siya. Naging 2 na po yung pwesto namin. Maalaga din sila sa customer. Kasi hindi naman kami babalik dito kung hindi ka maalaga. Yung longganisa, bigyan mo ako ng fresh. Ito minsan may masungit ito eh. Suplado, nahiya kasi siya. Ano magkasarap luto sa Liempo, Aldrin? Yan, masarap dyan. Pang iniyaw, sinigang, adobo, nilaga. 1,215 para sa longganisa, liempo, tsaka pork giniling. Nandito tayo ngayon sa binibilihan ko ng egg, fruits, pakita mo, tsaka ito yung sa kanilang gulay. Ayan. Hi ka muna sa mga viewers. Anong name? Eliza. Eliza. Ikaw ang naka-assign sa fruits, di ba? Pang prutas kasi yung kutis niya. Ano yung best seller dito? Yung madaling maubos? Halos fast moving naman po lahat. Meron namang mga slow moving, depende kasi sa prices. Meron kasing mataas ang price. So yun, medyo slow moving. Tulad ng mangustin, medyo mahal ang mangustin ngayon. Oo, mahal pa. Okay, sige. Eliza, ano ang ginagawa doon sa mga fruits na syempre hindi naman lahat nga nabibili? Di ba meron dyan yung mabubulok or masisira? Ano yung ginagawa nyo normally sa mga ganon? Yung ginagawa ko po sa mga fruits na example, yung medyo hindi pa naman sira, yung balat lang, yun, ini-slice ko. Kasi kaysa masira, edi mabebenta pa siya. Pero pag yung mga di na talaga mapapakinabangan, pinapamigay ko na lang. Ay, wow, ate, mag-aabang ako dito pala. Pati gulay ba pinamimigay? Interview natin ang pinaka-queen of the market. Yung si mother nila. Anong name nga ni mami? Prony. Actually, ito yung pinaka-bungad na bungad agad at kitang-kita. Tapos lagi talagang maraming bumibili kasi iba yung presyo nila, mas mura compare sa ibang mga stall dyan. Ano yung secret, Ate Prony? Bakit ang daming Kailangan honest ka lang sa customer. Huwag ka magloloko sa customer. Kahit iwanan nila yan, pakwenta. Kung ano yung presyo, yung pa rin. Huwag ka magloloko. Yun ang secret. Tsaka alam mo, Ate Prony, isa ko rin nagustuhan dito din sa'yo. Bukod sa mura at tsaka yung honesty
dumating kayo. Actually, yung the way yung service din ninyo sa amin. Kailangan, laging nakangiti. Uy, masarap din yung pag-uong nila. Bumili ako, masarap. Oo. Ilan pala, Ate Prony, ang anak mo? 5. Asa si Kuya? Sa bahay, nagkakatay ng manok. Ang business niya, nagkakatay siya ng mga native na manok. Tingnan mo, bukod sa gulay, prutas, may manok pa sila. Talagang yayaman to. Kasi marami ka din namang sinusweldohan. Marami siyang tinutulungan. Oo. O, yung mga tauhan ko, libre lahat. Pati yung tirahan, pagkain, o diba? Sobrang bait pala talaga, Ate Prony. Pwede ba utang daw sa'yo? Pwede! Basta magbayad kayo, 'di ba? Kung meron kang ipagpapasalamat for today, ano 'yon? Ay pagpapasalamat ko, ito mga nakakamit kong sa araw-araw. Ay kahit paano nakakaraos kasi dito marami kaming customer at saka yung biyaya sa amin, okay. Kumakain ng 3 times a day at gising na gising tuwing umaga. Madaling araw ba kami gising? 1:30. Ano oras ka natutulog? 9 o'clock. Tapos gising ka na 1:30? 1:30. Saan ka pupunta? Namamalengke pa rin. Ilang taon na si Ate Prony, age reveal? 61 na ako. Ha? Senior ka na? Ay, grabe. Tingnan mo, no? Hindi halata. Masaya kasi siya, no? Oo, bawal sa bimangot. Suki ka ba dito nila, Ate Flory? Ah, suking-suki. Ilang taon ka na? 66. 66. Ang bait mo naman. Ano pong pangalan nyo? Carmeli Acosta. Ano yung pwede mong i-advise sa aking mga viewers tungkol sa buhay? Paano ba namin marireach yung ganyang age? At more pa. Kasi right now, I'm still working. Every day, nasa Makati ako. Wala rin akong maid, kaya ako rin ang nag-work. Ano po ang work nyo, mother? Former banker ako. Wow! Nasa na ako, consultant, transfer ng title. Ah, nagta-transfer ng title pero may company or business ninyo? Wala, freelance. Ah, freelance. Tingnan mo yan. Still, hinahanap pa rin ng katawan mo yung pag-work. Tapos si husband po, ano ang work? He's 71. Siya yung nagda-drive sa akin. Pero before, Sa Department of Environment and Natural Resources. DENR. Ano na lang ang secret? Still humble ka pa rin. Kung mayroong may tumutulong, syempre, meron ka rin namang pera. Bigyan mo rin sila. Tulungan. Minsan nagsusumba ako, minsan hindi. Ganun. Wow, nagsusumba. Ilang years na po kayong mag-asawa? 41. 41 years na silang mag-asawa. Wow! Sana malagpasan ko pa yan more. Sana umabot kami ng 50, More pa. golden. Ayun. At ano po ang secret para tumagan? Siyempre, give and take. Pagka may kasalanan siya, ako rin, pag may kasalanan ako, ganun lang. Be thankful to God Yes. for whatever na ibigay niya sa iyo. Yan, ang daming words of wisdom na binigay sa atin ni Mother Carmeli. Sagot ko na yung egg na one tray ni Mother Carmeli kasi nagpa-interview ko sa akin. Ang daming nag-reject dito sa akin sa gulay. Thank you and enjoy your eggs. Yan ang poging anak ni Ate Flory. Hello! Ang ulam for today natin, kalabasa, ginataang kalabasa and ito sitaw. Tapos may fried fish. Jay, alam mo, lagi kita nakikita dito, no? Pag wala kang pasok ba? Apo, pag walang pasok. Anong year ka na? 4th year po. 4th year college na si Jay. Ano yung course mo? Hospitality management po. Parang HRM? HRM kasi ako. Meron pa rin HRM ngayon. Wala na. Ah, wala na palang HRM. Tingnan mo yan. Bakit yan ang kinuha mong course? Parang malawak po kasi yung sakop niya. Madami pong pwede ka po mag-hotel, barko po. Tas pwede din po sa airlines po. Gusto mo magbarko? Airlines po. Kasi actually, yun ang pangarap ko talaga, flight stewardess. Kaya lang kasi before, mahigpit. Next year, gagraduate ka na. Apo, next year. Galing, nakaraos. Ilang taon ka na? 21 po. Bilang isang 21 years old, hihingi ako ng advice sa'yo para sa aking mga viewers. Ano yung pwede mong i-advise sa mga kapwa mo estudyante? Mag-aral lang po ng mabuti para after graduate, makahanap po ng magandang trabaho. Alam mo, ang galing niya, no? Tingnan mo, while ini-interview ko siya, kinukwenta niya yung mga binibili ko. Hindi ka nalilito. Alam mo na, kabisado mo na yung mga presyo. Sanay na po. Ang advice mo sa aking mga viewers, bilang student, mag-aral mabuti. Anong pa? Huwag po maging pasaway sa mga magulang po. Wag daw maging pasaway. Mother, dito pasaway. Lahat ng anak ko hindi pa sabay. Kinukwenta niya na, si Anes sila dito, 718. Kasama ng egg, hold up na ako, 983. Jay, salamat sa pag-interview mo. Ang kinis mo. Ito na lang, ano yung secret pagiging makinis na kutis? Lagi lang po maghilamos. Thank you, Teha. O, hi ka muna sa ating mga viewers. Ano ba, itong mga taga-palengke, palagi silang makikinis ang mukha. Anong name mo? Abi po, Abi, ilang taon ka na? 28 po. May asawa ka na? Meron po. Diba, ang gwapo ng asawa ni Abby. Ilang taon ka na nang
nagtitinda dito sa 678? 3 years po. Ito ba yung first business mo? Yes po, ito po. Sa parents ko po. So sila yung dati, at least ikaw na yung nagmana. Para po sila naman po yung magpahinga, ako naman po magpatuloy magtinda. Makatulong naman po ako sa kanila. Nag-start po kasi ako December 23. Bago po magpasko, almost 30,000 lang naman po. 30,000, pwede ka na mag-business ng ganitong. Kasama na ba yung rent? Hindi pa po. Pagka kumuha po kayo, 20,000 isang pwesto. Valid lang pwesto po is 40,000 po siya. 40,000 to? So doon sa 40,000, nakukuha ba siya yung rent mo dito? Hindi po. Hindi naman po siya lahat totally nakukuha, ma'am. Sipag lang po talaga. Depende. Pag may mabili, minsan hindi. Kasi kanya-kanya kayo ng customer, di ba? So, sa mga katulad mong 28, ano yung pwede mong i-advise sa mga viewers ko? Katulad mo na nag-negosyo. Sa ganitong business, sipag, tiyaga, hindi mawawala yung puyat, pagod. Pero worth it. Yun, tinararamdaman mo yung kita mo, na napipil mo, tulong ka sa mga financial na bayarin, sa magulang mo. Yun. God bless sa inyong pagsasama at God bless sa iyong negosyo. Na dahil dyan, thank you so much at time. O ito, dahil syempre favorite ang mais, hindi mawawala ang mais. Dito ako lagi bumibili ng mais kasi siya lagi yung may mais na puti. Magkano? 87. Oh, 85. Tingnan mo, discounted pa. Alam nyo, mababait sa akin itong mga gulayan dito eh. Pangatlo ka na sa na-interview ko sa mga gulay. Anong name? Lynette, Ilang taon na? 27. Ilang taon na siya dito na nagbi-business ng gulay sa 678? 1 year pa lang. Kamusta naman yung 1 year na takbo ng negosyo? So far, okay naman, madam. Yung mga expenses na dapat bayaran, go pa rin, laban pa rin. Saan mo inaangkat yung mga gulay? May supplier kami sa Imus. So meaning, Lynette, hindi ka na pumupunta dun sa mismong bagsakan. Less hassle, sila na automatic nagdi-deliver. Oh, so parang pati hindi ka na rin mas napapagod. Wala din kami sasakyan, kaya no choice, deliver talaga. Ito yung asawa niya. Anong pangalan? Alan po. Si Alan. O Alan, gaano mo kamahal si Lynette? Bigang naging love story, no? Ano? Mahal na mahal, siyempre. Paano mo pinapakita? Lynette, tumarap ka sa kanya. Kasing mahal ng gulay ngayon. So may presyo pala ang pagmamahal mo kay Lynette. Ilang years na kayo? Mag-aapat na. Mag-aapat na taon na kayo. So hindi ka pa naman nagsasawa kay Lynette. Di ba naman? Ano lang? Sa hirap ng buhay, kailangan din nating kumayod muna, kumita. Dapat forever to ha. Opo. Wala ka ng ibang titignan. Oo. Pinagpawisan siya. Kung meron kang message kay Lynette, ano yon? Kahit anong mangyari, dito lang ako. Love you. Diyos ko, kilig na kilig ka, girl. Kasi as a couple, syempre kailangan namin ng support system ng isa't isa. Yun lang yung pinaka-the best namin. At saka, syempre, magkaintindihan lang sa lahat ng bagay. So, ano man mangyari, andito kami para sa isa't isa. God bless sa inyo ha. Thank you. So, ayan na nga, natapos na yung ating palengke day. Umabot tayo ng 2 hours and 20 minutes. Ganun katagal. Pero normally, kapag namamalengke ako, hindi naman ako umaabot ng 2 oras. Siguro 1 hour or maximum na sa akin yung 1 oras at kalahati pag marami ako mga binili. Siyempre, this time kasi nag-vlog tayo, kaya umabot tayo ng ganyan. So, iba rin tong experience na to, iba rin tong ginawa kong vlog na to. Kasi, alam mo yun, so madami tao, tapos yung iba, busy sila, ayaw nila in short. Kasi nga, nagmamadali yung karamihan sa kanila dahil magluluto pa. At saka kasi syempre yung tao yung parang siksikan kayo. Pero anyway, ang pinaka nagustuhan ko sa vlog na to is yung natuto tayong mag-budget. Ako kasi honestly, maggastos talaga ako. Especially pagdating sa food. Hindi ako masyadong disiplinado sa pagtitipid. Kasi gusto ko palaging busog, palaging sobra, palaging madami. Kasi hindi lang minsan iniisip ko yung kakainin ko or kakainin ng family ko. Pagka may mga sobra, dinadala ko sa office or kung sino man yung pwede kong pagbigyan. Ngayon, natuto tayong mag-budget. Let's say, kung halimbawa 3,000 weekly lang, as in doon ka lang, pagkasyahin mo lang kung ano yung dapat nararapat doon sa 3,000. So, mag-invento ka ng mga ulam na pwedeng umabot sa 3,000. Ako kasi, katulad ngayon, pag tinutal natin lahat yung ating mga pinamalengke, umabot ako ng parang 6,000 plus. Kaya naging ganun kasi nga, may mga binigyan tayo, 'di ba? Meron tayong mga pa-giveaway isda, manok, at saka eggs doon sa ating mga na-interview. So, yan ngayon, matututo na ako mag-budget ng 3,000 weekly. Sana kayanin ko. Pero yun nga, kung yung iba nga kinakaya nila. And doon sa mga nagninegosyo sa palengke, natuto din tayo na kailangan din talaga in every business naman,
meron kailangan talagang pagtsatsaga at pagtitiis doon sa iyong ginagawa kasi hindi mo naman talaga yan agad-agad makukuha ng mabilisan lang. Sabi nga nila, kailangan mo lang siyang pagtsagaan at saka kailangan mo siyang palaguin yung kung ano yung naumpisahan mo at dire-diretso walang suko. Kaya naman talaga tingnan nyo yung kanilang space, malaki na, halos ilang pwesto na yung nakuha nila. Marami tayong naging takeaways dun sa mga kanilang advice sa atin tungkol sa pagpapalago ng negosyo at kung paano mag-budget ng pera sa ating everyday expenses. Sana nagustuhan nyo itong aming ganap for today dito sa 678 Barangay Mambog Public Market sa Bacoor, Cavite. Kita-kits tayo ulit sa susunod na ating vlog. Kaya naman, please like, share, and subscribe. I-vlog na yan! Woo! Let's go! Uwi na tayo! Wala pa akong kinululuto.